it's time to talk about etong mainit na pinag-uusapan ngayon, si Eman Atienza, kaisipan, aral at babala sa mga magulang. Okay? Bilang mga magulang, sino ang magulang dito? Sino ang magulang na nalulungkot sa nangyari sa kanya? My take, kasi bilang nanay, no? Dahil yung bata 19 years old. Narinig ko lang yung pangalan niya kahapon at shout out sa aking friends, na sinend nila sa group chat. Tapos pinanood ko yung interview, I think 11 months ago. Yung bata very articulate and she seemed na smart naman yung bata, yung si Eman Atienza. Ngayon, pinakikinggan ko yung salita niya at dito pala siya nakatira sa Los Angeles. So actually, sinearch natin yung kanyang yung coroner's report. Sinearch ko yung coroner's report, mga kababayan, ni yung pangalan pala niya, Emmanuel. Ayan, Emmanuel with E. Kasi diba, Emmanuel lalaki dun. Ang sabi dito, ayan sa kanya, sa examiner, sinearch natin. Ayan yung pangalan niya, di ba? Ang manner of death niya is nagurgur siya sa kanyang sarili. Ang reason, hindi natin alam. Cause, ligature, hanging. So, ayan, no? Ayan yung cause of death. Okay? What is my take dito bilang isang magulang? Marami kasing, so may mga lumalabas na binabash ito si Eman, for sure, tahimik na yung buhay niya. Binabash siya ng kapwa natin Duterte supporters na parang deserve niya ganito, ganyan. Kasi recently may sinabi daw siya na natuwa siya nung si Pangulong Duterte ay nakulong o pinakidnap ng mga bangag. Alam ninyo, unang-una ito 19 years old. Okay, fine. Very political tayo. Nagagalit tayo kapag yung sinusuportahan natin politiko, kung ano-ano mga sinasabi. Pero tandaan natin, opinion niya pa rin yun. Doon muna ako topic bilang kasi binabash ng mga Duterte supporters according to dun sa mga post na parang deserve mo yan kasi nauna ka pa kay Pangulong Duterte dahil sinabi mo na deserve ni Pangulong Duterte na siya ay makulong. Kaya kung gusto pag-usapan to, i-connect natin sa politics na pinag-aawayan natin na niloloko lang tayo actually ng mga bangag na mga politiko. Okay, my take, opinion niya yun. Siyempre masasaktan tayo, di ba? Pero at the end of the day, yung bata pa to she's a baby para sa akin. Nung pinanood ko siya, na meron pala siyang bipolar disorder at yung history ng pagkabata niya, makaka-relate ako dito kasi may mga anak ako babae, di ba? Babae yung mga anak ko. Pero punta muna tayo dito sa pagiging Duterte supporters natin. I don't think na pag narinig tayo ni Pangulong Duterte na patay na yung bata, ida-down pa natin. I don't think so, mga kababayan. At sabihin ko nga sa inyo, opinion niya yon. Parang tayo. Ako gusto kong magurgur na si Bangag. Gusto ko siya na siya, mategi na siya sa paglalaklak niya ng pinagbabawal na gamot, 'di ba? Pinagbabawal na pulburon dahil sobrang milyon-milyon na tao ang kanyang milyon-milyon mga Pilipino ang naghihirap dahil kay Bangag. Syempre sa pandinig ng mga bangag, galit na galit sila sa akin. Kaya nga si Bangag tsaka si Satanas gusto akong gurgurin 'di ba? That's my opinion and that's my sentimiento, your sentiments. Dahil nga sobra na ang pagnanakaw, pangingidnap, kung ano pa man. Pero itong bata, 19 years old. Kung ano man ang sinabi niya na deserve, tama ba yun? Napanood yun na parang na-happy siya dahil nakulong si Pangulong Duterte. Again, it's her opinion. But sa ganitong klaseng namatay na yung bata dahil nga hindi niya nakayanan ang sadness, bullying, I don't know, ang dami mga factors yan, mga palangga. Actually, naawa ako. Whether ano ang political political leaning ng batang yun. Hindi niya deserve na ganunin natin siya. Hindi niya deserve no matter what. Nababuyin niya, patay na nga Wala na nga kalaban-laban. Hindi natin alam kung ano nangyari. Kasi ang mental disorder kasi sa atin sa Pilipinas, eto yung problema sa ating kulturang pangit. Na kapag ang bata may kakaiba, like ngayon, madami mga autism disorders. Marami siguro ilang percent ang meron sa atin. Dito sa Amerika, di ba? Ang daming may mga mental na naapektuhan talaga. Then sa Pilipinas, ang dami na rin ngayon. Ang dami nating issue ganyan, pero hindi deserve. Hindi naman deserve, kahit tayo Duterte supporters, hindi deserve ng bata. 19 years old, she's still a baby. Yung anak ko nga, may anak na, may apo na ako I treated her like a baby. Kasi ang ganyang edad, hinahanap pa, yung, alam mo, yung ganyang 19 years old, hinahanap pa niya yung kanyang, anong direksyon ng buhay na tatahikin niya. Ako ang comment ko bilang isang magulang, kasi hindi natin to alam. Pero based dun sa kwento niya, kay Tony Gonzaga, na abuse siya ng kanyang yaya, pinapanood siya ng porn, tinatakot siya, kunyari, pag natutulog siya sa gabi,
'Di ba? Dahil syempre bata 'yun eh. Sinasabi na kung tama yung recollection ko sa interview na yung stuffed toy na yan ang papatay sa'yo, ganyan, ganyan, ganyan. Nakakalungkot yung pinagdaanan niya. But sinasabi natin may mga nagsasabi kasi kasalanan ng mga magulang yan. Of course, may contribution ng magulang when it comes sa pagpapalaki ng anak. But kapag may mental challenge ang isang bata, kahit anong gawin ng magulang, kahit ang gawin ng magulang, hindi niya mapipigil kung ano ang pwedeng gawin ng anak niya. But syempre, nakakatulong, malaki talaga ang factor ng parents. Ang advice ko lang sa mga magulang, sa ngayon, ito lesson to, aral to sa atin lahat, na i-prioritize ninyo yung mga anak. Tignan mo yung bata, di ba, lumaki sa yaya, tapos pinapanood ng porn, bata pa, torture yun sa isang bata. Then, tinatakot siya, ina-abuse siya, ganyan-ganyan. Nung bata pa yung anak ko, yung una pa lang, may katulong din kahit na hindi ako mayaman sa Pilipinas, dahil working mother ako ever since kami. May yaya din yung anak ko. Hindi pa nagsasalita yung anak ko noon, toddler pa lang eh. 2, 3, ayun ko, 2. Basta may mga, maybe wala pang 2. Parang may something na yung bata na pag dumarating kami from work, from school, di ba? Yung anak ko, parang iba yung kilos niya pag nakita yung yaya. Parang may takot or something. Hindi, tinatanong ko yung yaya, anong ginagawa mo sa anak ko? Dada, ganyan. Siyempre, hindi naman naamin yun. Hanggang at young age, 20 lang ako noon, 22 years old, 23. Hanggang sa, nagdesisyon kami na siguro may ginagawa tong putang inang tong yaya na to. So, pinalayas namin yun. Di ba, kinuwento ko sa inyo the other day na, kaya kaming magjowa, dumating kami sa point na, yung isa lang ang nagtatrabaho sa amin. Pag mataas yung sweldo ng isa, siya yung nagtatrabaho kasi bata pa kami. Tapos ako nagtatrabaho o siya naman, palitan kami kasi hindi namin pinayagan noon, no mga ganong issue na maiwan yung anak namin sa yaya lang. It's either nandoon yung nanay ko, nandoon yung mga kapatid ko. Sabi ni Ana Ganda, there's a saying, a mother can break or make a child. At isang katerbang prayers talaga because we can only do so much. Exactly. Ito yung mga kwento ko kasi nanay ako eh. Ito yung, dahil babae din yung mga anak ko. Ito yung mga nakaraang kwento ko sa buhay na nakita talaga namin yun na yung anak ko parang natatakot sa yaya. Sabi, although ayaw niyang umamin, sabi namin, may ginagawa tong putang jutang din sa palayasin mo na to. Kaya doon kami sa point na kailangan natin mamili. Magtatrabaho tayong dalawa or yung anak natin, ganito, ganyan. Kaya simula noon, although mayaya talaga yung mga bata, yung mga anak ko, nung time na yun, nagtatrabaho ako eh. Nagtatrabaho kami pareho. It's either tatawagan ko yung nanay ko, tatawagan ko yung kapatid ko, o dito ka muna, bantayan mo muna kasi magpapasok kami, ganyan-ganyan. So kahit may katulong. Lesson ito lahat sa atin, pero hindi natin sinasabi na kasalanan ito ng magulang ni Emmanuel. Okay? Ni Eman. Somehow, may part, may missing ano dito eh. May missing part na hindi lang natin maipaliwanag. Pero, tayo, yun ang pangit eh, na, oo, fine, nag-aaway tayo sa politika, pero spare nyo naman yung bata, di ba? Tigilan nyo na, patay na eh. Di ba? Masaya na kayo dahil, kinitil na yung buhay niya. Kasi sa TikTok daw talagang very famous siya dahil nga yung binubuli siya about yung pagiging, yung political, opinion niya. Hindi kasi ako active sa TikTok eh. Alam niyo yun, kahit may TikTok account ako, hindi ako masyadong active sa TikTok. So anyway, hindi ko lang gusto ito. Pero as a mother, bilang isang nanay, malaki po talagang factor ng magulang. So, mamimili kayo. Ang tanong ko lang din, ang question ko, bakit hinayaan yung bata na alam na natin, nagsabi na pala siya na mayroon siyang bipolar disorder, diagnosis siya, nagti-therapy siya and everything. Kung ako yun, ako lang naman to. Kung ako nanay, hindi ko nanay o tatay, ako lang to kung ako nanay talaga, hindi ko hayaan yung 19 years old kong anak na mag-aral, lalo na dito sa Los Angeles. Diba? Lalo na dito sa Amerika. LA. Nandito lahat. Alam niyo naman, nakikita nyo sa nakikita nyo sa balita. Kasi ang laki ng contribution, ng factor ng environment. Diba? Ang laki ng factor ng environment kahit mabait yung anak mo. Yung mga anak ko, nakikita ko yan eh. Nakikita ko sa kanila. Punong-puno kami. Alam nyo ba dati, mga anak ko, ganyan-ganyan. Nung una pa lang, mama, hindi kita iiwan. Ganyan, magsama-sama tayo. Ganun yung mga bata, di ba? Magsama tayo, hindi ako aalis. Dito lang kami, sama-sama kami sa bahay. Nagbuo kami ng pangarap and everything na ito, anak, pag nag-work ka na, kukuha tayo ng ganito, ganyan-ganyan. Alam nyo, nung 19 years old na, 18, 19 na,
ayaw ayaw na sa bunganga ko. O may kanya-kanya silang apartment. Well, they're young. Pero dapat nandoon pa rin yung guidance. Kung ako lang din talaga, ako sabi ko nga opinion ko to. I'm not saying na kasalanan ng magulang niya, pero may factors kasi talaga. Hindi ko siguro hayaan yung anak ko na hindi alam mo yung anak ko nga, may apo nga ako, 'di ba? 20 lang pa si Palangga. Yung nanay ng nanay ng apo ko. Ayun, naglamyerda na naman. Nag-travel na naman ang hitad. But as a mother, kasi Filipino feelings ako, kailangan mo siyang intindihin, kailangan mo siyang alalayan, kailangan mo magyaya sa anak mo at sa apo mo. This is just me. Yung iba kasi dito, sa Amerika, kaya marami din talagang pariwara ng mga bata. Pagdating ng 18 talaga, alam nyo yan, pinapalayas na. Maghanap ka ng trabaho, wag ka dito kahit na malaki ang bahay. Nakita ko yan sa mga kliyente namin dati, sa mga pasyente namin. Even now. Pinapalayas na, ako hindi. Kami hindi. Gusto ko, andyan pa rin mga anak ko. Kasi Filipino way talaga siguro tayo. Although may trabaho naman sila, nagsimikap naman sila, Pero ito pagdating dito kay Eman, ang laki ng lesson nito sa ating lahat. Aral ito at babala talaga sa mga magulang. Kahit anong gawin, kahit napakabait ng anak mo, kapag may mental challenge, uncontrollable yan. Kahit may therapy yan, lahat yan ng pagpapasensya gagawin mo. Kung dating sumisigaw-sigaw ka, gumaganon tayo, di ba? Nagagalit tayo, mag-a-adjust ka talaga. Adjustan mo dahil sensitive sila. Sensitive yung pag-iisip nila. I mean, hindi ka natin hawak yun eh. Hindi natin yung hawak kung ano, hindi naman nila sasabihin kung ano nasa utak nila, di ba? Hindi naman din natin nababasa lahat. Hindi naman natin nakikita lahat. So, sa akin, sa informative years, doon nyo tututukan yung mga anak ninyo.